So at the moment ay nandito kami sa bayan ng Buhi, Camarines Sur para i-cover namin ang isa sa pinakalumang simbahan sa lugar na ito. Ito po ang Parish of St. Francis of Assisi. So itong simbahan na nakikita nyo, ito po ay tinayo noong 1700, ngunit ito ay nasira ng sunog sa taong 1730. Ang panibagong simbahan na itinayo noong 1735, ngunit ito ay nasira muli dahil sa lindol. Ang presenteng simbahan na nakikita nyo ay pinatayo ni Reverend Angelo Malumbre taong 1870 hanggang 1884. So kung makikita nyo, ito na po yung harap ng simbahan. Ito pong kampanaring ito, kung ano po ang structure noon, ganun pa din ngayon. At ito naman po yung pastoral center ng Parish of St. Francis of Assisi. At ito naman po yung statue na makikita nyo dito sa loob. So napakalawak ng bakuran dito. So ito naman ay chapel para kay Our Lady of Prompt Succor na itinatayo ngayon, under construction. So hopefully matapos to daw ngayong taon ito. So papasukin namin ang simbahan na ito. Let's go! Alright, so kasama ko ngayon si Sir John Joel, isa pong seminarista. So dito ka sir nakabase? Ano po? So konting background lang sir, mabilisan lang. Ano po nasa loob na imahe dito sa chapel ng Pronto Socorro? Okay, so good morning po. Ang makikita po natin dito ay ang original image ng Our Lady of Prompt Succor, isang Marian image. So it means na isa siyang image ni Mama Mary pero with the title of Our Lady of Prompt Succor. So ang devotion kay Our Lady of Prompt Succor nagmula talaga siya sa New Orleans. Meron tayo dong image ng Our Lady of Prompt Succor pero ang itsura niya is different from sa makikita natin na image ng Our Lady of Prompt Succor na nandito sa parish namin dito sa Buhi. Itong image namin dito is mysterious, hindi wala talagang clear evidence, wala kaming data kung saan siya nanggaling, sinong gumawa, kahit nga yung material kung saan gawa yung image, hindi namin ma-verify pa, hindi pa sure kung anong material talaga saan gawa itong aming image. Pero in the early 60s, meron kami ditong si parish priest, si Monsignor Vicente Vargas, who is instrumental sa paglaganap ng devotion sa kanya. Sabi daw, yung mga tao nun, isang way sa pagsabi niya ng thank you sa mga sponsors, sa mga benefactors ng parish, sa mga tumutulong sa parish, sa mga nagbibigay ng financial assistance is namimigay siya ng novena, yung mga booklet, prayer booklet para kay Our Lady of Prompt Succor. Doon nagsimula na makilala na siya. So dati, sinasabi na nasa gilid lang siya, pinapabayaan lang. Parang yung mga tao noon, walang pakialam, parang nandyan lang siya, nakikita lang nila sa loob ng simbahan, hindi nila binibigyan ng atensyon. Pero biglang nag-boom yung devotion sa kanya and in 1999, meron kaming na-assign ditong parish priest na si Monsignor Noe Pibadjola. Nandun na po siya ngayon sa Basilica of Our Lady of Peña Francia, siya na ang rector doon. Sa Naga City. Oo po. So na-assign siya sa amin dito for more than 10 years, siguro 12 years siyang na-assign sa amin dito. During his time, talagang nagsulat siya ng article and that is the only parang pinakaunang article about sa kanya na naipublish in 2005 nung nag-celebrate yung parish namin ng 400 years ng establishment ng foundation. So, in 2005, pinagawa itong chapel na ito, itong gilid ng altar, itong sa may gilid ng altar namin. So, dinedicate ito para sa kanya and yun, siya yung nagsimula nung yung isa sa mga wish niya, yung makoronahan yung image namin. So, ilang taon pa, more than a decade, hanggang this year. Nagsimula last year yung pagkalap ulit nung inopen namin yung process for Episcopal coronation. Ibig sabihin, kukoronahan yung image ng Arsobispo natin, si Most Reverend Rolando J. Octavos Triaterona, and kinalap nila yung mga testimonies, miracles na attributed sa kanya ng mga devotees, and nag-ipon din sila ng mga old pictures, images ni Our Lady of Prompt Succor. And yung pinakamahalaga doon is yung mga miracle testimonies ng mga deboto na sinasabi ay dahil sa intercession ni Ina. So, grabe yung pasasalamat namin na nung May 6 this year, kinoronahan na yung aming Our Lady of Prompt Succor dito sa Buhi. Dito sa Archdiocese of Cáceres, nandito yung original image yan na po yan ngayon, bago yung corona niyan. Yan yung ginamit ng Episcopal coronation sa kanya nung kinoronahan si Mama Mary at yung Baby Jesus nung ating Arsobispo. Pero meron tayong isang parish, si Father Tito Oliva, naka-assign po siya ngayon sa San Jose Camarines Sur, sa Barangay Sabang. Siya po yung isa sa mga nag-propagate ng devotion kay Our Lady of Prompt Succor. Sabi niya, kinausap siya nung dating Arsobispo, si Archbishop Legaspi, na Father Tito, gagawin kitang
ang first parish priest sa isang barangay sa Kanaaman. Yun, nag-iisip siya kung saan, kanino ipapangalan yung parokya, sinong patron. Naalala niya na merong tinatago ang buhi na Our Lady of Promsocor. So, doon niya nakuha po yung inspiration. Kaya ngayon po, meron po tayong isa pang parish dito sa Archdiocese of Cáceres, na sa Barangay Haring, sa bayan ng Kanaaman. Parish po yun ni Our Lady of Promsocor. Pero they have a separate, different feast day po. Kami po nagsa-celebrate kami January 8. And sila po, I think, I forget pero parang July or August, within those months po yung nila, yung feast day. Yung sir, yung mga old photos, old testimonies na naka-file, saan pa ba makikita sa loob? Pwede po natin yun, meron po kaming core group dito, yung para sa Episcopal Coronation. Pwede po natin sa kanila mahingi. I guess tago pa po nila yung mga nakolekta nila. Kasi soon, hinahangad po ng parish namin na makoronahan siya, yung tinatawag nating pontifical or canonical coronation. Ibig sabihin nun, hindi na lamang pati yung Santo Papa mismo recognize na yung ardent, yung malalim na devotion ng mga tao, yung widespread na devotion ng mga tao sa kanya. So, yung parang mas higher degree yun ng coronation na pagkilala sa kanya. So, soon po, mas magtatrabaho pa yung aming parish para maabot yung inaasam namin na canonical coronation para sa kanya. So, sana ang canonical coronation ni Nuestra Señora de Peñaprancia next year, 2024. So, kayo naman, yung anniversary ito po. naman, hinahangad naman ninyo na magkaroon ng canonical coronation. So, pwede ba natin, sir, mapasok? Sige ang po. chapel? Welcome po kayo. So doon sir sa bandang kaliwa, pag nakaharap simbahan, meron siyang gagawin talagang malaki na chapel na para sa kanya. Napag-usapan dito with the consultation din sa mga dito within the parish na gagawa tayo ng separate na chapel para sa kanya kasi ito po yung ito yung original place niya talaga. Nandito po yung yung ating marker, historical marker nung dedication sa kanya nung 2006. Yan po, itong area na ito, itong side chapel na ito, side altar, blinas po and pinasinayahan ni Most Reverend Jose Arrojas DD. Auxiliary bishop po siya dati ng Cáceres. Pero after the coronation, napagdesisyonan po na yan po, ongoing po yung construction ng ating bagong chapel doon para meron siyang solong lugar. Doon lang po lahat ng yung gustong talagang solo lang magdasal sa kanya, lumapit sa kanya, doon lang tayo lahat. And soon to be po itong lugar na ito, magiging adoration chapel po. Dito na po ilalagay yung Blessed Sacrament. So yung mga devotees talaga na gustong lumapit sa kanya, makaka-focus sila kay Ina doon sa kanyang sariling chapel. Nakita nga namin yung perspective na paganda eh. Alright, so yun. Ito na po yung original na imahe. So may binabanggit si ma'am yung sa Tiwi Albay daw? Okay po. Isa sa mga magagandang facts about dito sa aming parish, yung patron saint namin si Saint Francis of Assisi. However, meron kaming ikalawang patron si San Antonio de Padua. Nandito po siya sa right side ng main altar namin ng retablo. And galing po siya sa isang kahoy na ang tawag namin is kalpi. And nung time na yon, merong isang natuwang kahoy dito sa buhis na sasakupan ng parish and yung parang yung may-ari nung lupa report sa parish na kung anong pwedeng gawin doon sa kahoy and sinadjust nung friar dati na gawing banal na imahen. So from that wood po nakagawa ng 3 images, Saint Anthony of Padua and yung sinasabi po nating Nuestra Señora de Salvacion sa TV at yung isa po yung nasa Barangay Tambo Buhi, yung Our Lady of Solitude. So from that one wood po nakagawa tayo ng 3 venerated images ngayon, mga banal na imahen ni Mama Mary and si Saint Anthony of Padua po. So napakasagrado ang kwento ng imahe dito, no? Opo. So ayun sir, thank you very much sa kompletong detalye at talagang napaka-broad na kwento ng imahe ito ni Our Lady of Promsocor. Ayan, so yun, nakita nga namin yung perspective ng chapel niya dito sa bandang kaliwa, napaganda. Sa ngayon, this year sir, may tatayo yan, no? Hopefully po, on January 8, sa feast day niya,
tapos na po yung ating bagong chapel para sa kanya. So once again sir, thank you very much. Okay Siya po. po si Sir Jan Joel Rodriguez. So anong year na sir sa Bale po, seminarya? first year philosophy seminarian po ako dun sa Holy Rosary Major Seminary. Sa Naga. Oo, po sa Naga. So nandito ka lang ngayon for the purpose na? Home visit po para sa election and undas. Okay. Sige, sige. Sir, thank you very much ulit. Okay po. So, yun, nagpapasalamat kami kay Father sa Paris Prisky. Ano po Father William M. Parde Jr. po. Alright, so nagpapasalamat kami kasi napayagan kaming i-cover po ang simbahan ng St. Francis of Assisi and then makataas po kami sa kampanaring ito. Although merong gaganapin na kasal at 8 o'clock, at least sabi niya, okay naman kayo mag-vlog sa loob basta o hindi kayo makaistorbo sa kasal and then mahabol po ninyo bago magsimula ang kasal na ito. So yun, magpapaalam na kami. Thank you very much ulit, sir. Po. Thank you po. Okay po. Alright, so good luck po sir sa journey as seminarian. So, ayun. Peace out. Alright, so magandang umaga sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa bahay ng Buhi, Camarines Sur para bisitahin ang isa sa pinakalumang simbahan sa lugar na ito. Ito ang Parish of St. Francis of Assisi. So ngayon, kailangan itong magmadali kasi unang-una, meron i-celebrate ditong kasal. Kaya sana mahabol natin before magsimula ang kasal na ito. Kaya pasok na tayo, let's go. So kung makikita nyo, ang harap niya ay renovated na. Ngunit itong kampanaryo na sa bandang kaliwa ko ay halatang hindi pa nare-renovate. So kung anong pinakalumang structure noon, ganun pa din ngayon. So dito po sa gilid ay pinapagawa ang Chapel of Our Lady of Prompt Socorro. Makikita po ninyo ang original na imahe doon sa parteng kanan na kung saan malapit lang po sa bahay ng parish priest dito. So kung makikita nyo, medyo matao ng loob kasi nga yung staff dito ng simbahan ay ikakasal ngayon. So, unahin mga ating puntahan ang retablo ng simbahan. So, let's go. So, ganito po kalawak ang simbahan na ito. Right, so yun po ang retablo. At dito na po sa taas ang choir roof, kung saan mamaya lamang ay tataas po tayo sa kampanaryo ng simbahan na to. So, ngayon po may ikakasal. Buti nga nahabol pa namin bago magsimula. So, sa loob po, parang wala din binago. Pero yung mga upuan ay bagong varnish na. So, ang Cora Parroco po dito ng simbahan ay from Naga City. Kaya madali lang tayo nakipag-usap para i-cover po ang simbahan na ito. So, sa ngayon po, hindi mabuksan ang ilaw ng retablo kasi nga dahil busy si Father and then yung mga staff dito inaayos na rin yung para sa choir. Right. So, ito po yung retablo ng simbahan. So, napakaganda. Titing ko, ito po ang simbahan ng St. Francis of Assisi. So, ito po ang retablo ng simbahan. So, napakaganda. Sa tingin ko nito, ito pong retablo ng simbahan ay hindi pa rin binabago. Ngunit ito po ay pwedeng pinunturahan para po maging maganda tignan habang tumatagal po ang retablo ng simbahan na ito. At dito na po sa gilid, ito po yung imahe na kung saan bibisitahin natin maya-maya lamang. So, let's go. Taas tayo. So, doon ang dadaan ng kampanaryo. Pero, kung makikita nyo sa labas, napakataas po ng kampanaryong ito. So, kasama ko pala si Jay. Panibagong member pala. Ayan, gwapong-gwapo yan. So, right, so taas tayo dito. Dadaan sa may choir roof. So, biyahe kami from Naga City to Buhi, almost 1 hour. Ganun lang kadali yung biyahe namin. So, dito naman tayo daan sa hagdan na to papunta sa kampanaryo ng simbahan. So, hindi ko alam kung binuksan na to. Bukas na to, boss? Bukas naman. Thank you. Ayan. So actually, minadali namin ang pag-vlog sa loob kasi nga, sabi ko nga kanina, may ikakasal, ayaw namin makaistorbo. And then sinabihan din kami ng Father na kung pwede i-cover muna, una, ang lawak ng simbahan na ito. So ito po yung choir roof. Alright? So ito po yung lawak ng simbahan. Yeah. So luma-luma at isa sa pinaka sagradong simbahan dito sa bahay ng Buhi, Camarines Sur. So dito po tayo aakyat sa kampanaryo ng simbahan. So aakyat na naman tayo dito. So buti nga agdan dito ay bakal. So hindi tayo mahihirapan. Nasa ikalawa palapag na tayo. Ikalawa pa lang.
Subalit ito ay 3 palapag. So medyo maliit lang ang apakan ng hagdan. Pero at least napaka-safety. Unlike pag ang hagdan ng kampanaryo yung tinataas namin ay kahoy, medyo talagang natakot kami kasi nga baka bumigay. So ito yung mga butas ng kampanaryo ito. Kitang-kita nyo dito ang Buhay Lake. Ayun, oh. Pero mas magandang tignan sa taas. Ayun. Pudro ko lang. Alright, so nandito tayo ngayon sa kampanaryo ng simbahan. So, ikatlong palapag ng simbahan na ito. Alright, kung makikita nyo, ito po yung mga kampanaryo ng simbahan na kung saan parehas lang po ang sizes. Sobrang lalaki. So, kailan kaya ito ginawa? 1884. Siguro napakabigat ng kampanang ito. So kung makikita nyo, dito po yung Buhay Lake, oh. Ayan. So mamaya ipupunta natin yan. So dito. Ayun. So ito po yung mga kampanan ng simbahan. 1, 2, 3, 4. Ay! 4. Ayan. So maliit lamang ang kampanan rin ito. Pero unang-una, based sa sa observation ko sa kampanarang ito, unang-una yung hagdan, konkreto, so hindi delikado akyatin. At pangalawa, yung mga kampana nila ay same nila mga sizes niya. So parehas lamang. So lahat pati tumutunog. So yun, napakataas din. Nakakailo pag tumingin ka sa baba. Ayan, well at least nakita niyo na ang simbahan dito sa bayan ng Buhay Camarines Sur. So let's go!